Magandang buhay mga idol at welcome sa isa na namang episode sa araw na ite. Ito po ang inyong Johnny Baby, Johnny B! Welcome sa podcast ni Idol. At ngayong araw na to, napaka-exciting po dahil makakapanayam natin face-to-face ang James Harden ng Pinas, KJ Reyes! You know. Ang pogi. Napanood ko yung mga mga video mo ha. Oo nga trending nga tayo eh. Akalain mo, kuhang-kuha mo talaga ha. Siyempre. Anong pakiramdam na bigla kang sumikat? Dahil sikat ka na dati, tapos sumikat ka ulit. Lapit ka konti sa mic mo. Paglabas ko ng ABS pa lang nung tapos ng showtime. Nagkakagulo doon yung mga... Dahil na picture sa'yo? Dahil papapicture. Hindi ka ba napagod? James Harden. Talaga? Pati mga lahat. Hanggang doon sa labasan. Nakakatuwa rin pala. Sabi ko, hindi ko pinangarap na maging... Instant celebrity ka noon. Hindi ko pinangarap na si James Harden pala. Marami kasi nagsasabi na kamukha ko nga raw si James Harden. Syempre, konting makeup lang. Makakuha na yun. Yun. Sabi sa akin ng mga tropa at saka yung nakakilala sa akin, sumali ka sa Kalokalay kasi sayang. Di sinamantala ko rin yung pagkakataon sabi ko, minsan lang mangyari yan. Maganda ng subukan. Yun nga na na pasama sa Kalokalay. Grabe naman. Galing, no? Kasi nung nag-trending yung mga videos ninyo, talagang, sabi ko, okay to Sabi ko, akalain mo may version pala tayo local. Di ba? Pero bago pa man, sumali ikaw ng mga look-alike, mahilig ka na palang kumanta noon pa. Oo, yun talagang yung recording artist na rin talaga ako. Akalain mo? Hindi lang ka-look-alike. Minsan na rin ako nag-guest dito sa IFM. Talaga? Dito kalaga Tito Dong. Ano yung ginagawa mo dati? Ano yung genre ng kanta na kinakanta mo? Ang genre ko, reggae, novelty. Talaga? Novelty reggae, yan. Bakit mo napili ang genre na yan? Kasi ang mga kagaya ng rock, love song, halos marami ng kalaban sa novelty kasi parang ilan lang. Wala na nga di ba si Blackjack wala na. Oo. So akong papalit. Ayos. So ano naman nangyari nung album mo? Nagka-album ka na? Nagkaroon ako ng album na release din yun sa nagkaroon ako ng album ni-release sa Spotify. Oo. So tas ngayon kailan yun? 2016. 2016. Ano, CD pa ba yun? CD pa. Tapos pinirate pa ng Nagkaroon mo ng pirated. Pirated pa, no? Walang iya. Ano ba yung kinakanta mo nun? Tagalog, English? Tagalog, yung may single ang pinaka-pinopromote ko talaga yun. Title ng album ko dati, yung Dahil Puso Tinali Na. Oo. Anong title? Dahil Puso Tinali Na. Tinali na? Nasa nasa video okay na siya ngayon. Talaga? Kinakanta sa mga probinsya. Pwede bang makarinig ng sample? Kahit chorus man lang? Pwede naman. Sige nga. Dahil puso mo at puso ko'y tinali na ng panahon kaya't bumalik ka na. Dahil puso mo at puso ko'y tinali na ng panahon kaya't bumalik ka na. Yan ang chorus. So, ibig sabihin, kung nakatadhana pala talaga sa'yo, sa iyo yun. Kahit ano pang aberya mangyari. Kasi normal lang sa isang relationship na may mga problema talaga. Oo, tama. Yung kanta talaga na yan, ginawa ko yan. Parang, ikaw yung nagsulat? Ako nagsulat. Parang childhood yung kwento niya. Oo. Yung nagkagustuhan kayo ng bata pa kayo. So, totoo yun. Nagkalayo. Tapos, pagdating ng tamang edad na, nagkita kayo ulit. Tapos, saan na siya ngayon? Secret. Wala na. Kaya nabuo yung kanta na yun. Oo. Yung kanta na yun. Tapos, winasak ulit. wala ka plano magsulat ng mga... May bago ako ngayon. May bago akong gawa ngayon. Anong bago? Ang title ng kanta ko, Iba na lang. Iba na lang? Iba na lang. Agoy. Si Ivana Alawi. Ginawa ko ng kanta. Oh? Oo. Alam ni Ivana yan? Hindi pa niya alam. Siguro alam niya na kasi nagba-viral. Nagba-viral naman siya sa social media. Anong sample nga? Yan. Wag ako iba na lang. Wag ako iba na lang. Reggae? Reggae siya. Okay.
Iba na lang ang gusto ko. Parang, nakakita ka lang ng gwapo, tulo na agad ang laway mo. Baka akala mo, mauuto mo ako sa gwapo kong ito. Wag ako iba na lang, iba na lang, iba na lang. Wag ako iba na lang, iba na lang, iba na lang. Wag ako iba na lang, iba na lang, iba na lang. Wag ako iba na lang, iba na lang, iba na lang. Si iba na lang ang gusto ko. Parang gusto ko syumat habang Masarap kanta niya pag nagiinom. Oo nga, no? Diba? Pang tulog kalye. Oo, yun, tulog galing. Diba? So, ano Good. siya, catchy siya. Ano yung hugot mo pag nagsusulat ka ng mga kanta? Depende sa, ano. Ikaw ba yung tipo ng tao na pupunta sa bundok, tabi ng dagat, para makapag-isip ng, kasi ganun yun eh. Hindi naman, minsan kasi Or nagiinom ka lang, tapos nagsusulat ka. yung gawa ko dati, yung Dahil Puso Tinali Na, nasulat ko yun, nasa bus ako nun. So depende sa mood Depende, mo. oh. Tapos, may mga pumasok sa akin ng mga... Engkanto. Sanib. May mga sanib na pumasok. Tapos, talaga? Sinulat ko may papel kasi ako laging dala dati ng mga maliit na... Tapos, ng pag nakaisip ka, sulat mo. Sulat ko. Parang dugtong-dugtong. At saka di pa uso yung mga cellphone na Android dati. Kaya, may papel talaga ako noon. Ngayon, sa cellphone ko na sinusulat. So, paano mo na-record yun? Pagdating ko sa bahay, sa amin, sakto naman yung mga trupa, mga tambay, nagiinuman. Tapos, pinahawak sa akin yung gitara. Yung lyrics na ginawa ko, wala pang tono. Parang nilapatan mo na. Nilapatan ko doon mismo on the spot. Tapos, nabuo yun. Pagkabuo niya, inulit-ulit ko na hanggang sa tinapos ko nung kinabuagahan, yun, tinuloy ko. Sabi ko, maganda yung nagawa ko kagabi Yun nagawa yung Dahil Puso. Lasing ka nun? Hindi pa. Di ka pa lasing yan, ha? Taga-gitara lang ako nila. Gusto mo malasing ngayon? Pwede. Baka makakagawa na naman ako ng kanta. Why not, di ba? Di ba? Tapos yung naman, yung yung Ibana naman, kung Ibana Alawi. Kailan yun nasulat? 20? Yung Dahil Puso Tinali Na. Na-release siya 2016. Pero nagawa ko siya ay 20... So may mga ano ka na nun? May mga shows ka na nun? Meron na. Oo. 12, para 2012 yung nagawa ko yung ano na yun. So literal, nagkaroon ka ng pangalan? Oo. Ako nag-start ako sa music industry 2005. 2005. Kaya lang underground pa noon, puro ano pa. Indie. So ibig sabihin matagal ka na pala sa digmaan. Matagal na rin nagsusumikap. Matagal na nagsusumikap hindi pumuputok. Pero kahit paano yung album ko na yun, tinugtog naman sa mga FM region. Lalo na dito sa IFM, number 1 IFM, tinutugtog yung kanta ko. At saka sa ibang istasyon. Tinutugtog. Saan ba probinsya mo? Bicol ako, kababayan ko si... Kaya nga yung punto mo yung punto mo talagang kasurog Puntong mangingino. Kaya sabi ko, diskuhido tayo dito. Casual lang tayo magsalita. Kaya nga sabi ko, may punto to Kasi yung taga Masbate din at saka Bicol, malapit lang. Dala-dala pa rin talaga kahit sabihin matagal ka na sa Manila. Ano pa rin ewan ko, bakit ba ganun? Okay, mahumot na. Pero nung ano nangyari sa'yo nung pumasok yung pandemic? Ano yung pinagagawa mo? Nung pandemic noon, so, gawa ko ng kanta. Ano nangyari sa ginawa mo? Nagre-record ako sa cellphone lang. Ano nangyari sa ginagawa mo? Nag-release ako noon, nag-record ako ng kanta noon, ang title ay Ang Iniwan Mo. Nagawa ko na siya nung pandemic. Wala kasi ako magawa di ba? Sa bahay lang, walang ano. Tapos bawal din mag-recording sa labas. Nag-recording ako noon sa cellphone ko lang, ganun lang. Tapos binato ko dun sa nag-mix sa akin yung kaibigan ko, pinamix ko yung kanta, tapos yung melody. Sino nag-sponsor sa'yo sa mga recording and all? Ako na rin na nag-i-sponsor. Ako na yung po-produce lahat ng ano ko Okay. Nakabawi ka naman? Bili naman ng pang-inom. Yung isa mong kanta na nagkaroon ng medyo tumatak, kumita ka nun. Oo, kahit pa paano. So yun yung parang nagiging puhunan mo na para mag-recording ulit. Oo, yun na kasi may royalty naman yun na natatanggap. Oo. So, member ka ng PhilSCAP? Member ako ng PhilSCAP.
Maganda. So, kaya pala ngayong December, tiba-tiba ka. Kasi Oo, natanggap mo na yata eh. Wala pa nga Alam ba? Di ba may ano kayo? May ID kayo? Meron kami ngayon. May inaantay pa. Kasi marami kasi kami. Siguro, sinusurprise. Baka malaki-laki ibibigay ng PhilScap. Oo. Shout out sa PhilScap. Kasi marami din tayo mga kaibigan dyan na member sa PhilScap. Okay. Kaya sabi ko, tiba-tiba itong mga to sa mga royalty. Kasi nangungulikta yan nangungulikta. kada station eh. Nangungulikta yung mga yan. Kaya nga. Ano yung mga bagay na masasabi mo na parang ayoko nang ituloy ito? Parang nadi-discourage na ako? Ay, marami akong beses na-discourage na rin. Nawalan ka ng gana? Nawalan ako ng gana. Parang ang dami mong ginagawa, parang walang nangyayari. Oo, no? Ganun, no? Yun yung pa nakakadismaya, no? Sinubukan mo na lahat. Ginawa mo na. Tapos, pag naman, parang naglaylo ka, biglang kinukulit ka na naman ng mo eh. Parang ka Nanghilig mo, no? Parang inaano ka talaga yung, kumbaga sa sugarol, nangangati ang palad, parang gano'n, di ba? Kailangan mo magsugal talaga, parang gano'n. Kasi parang kahit talaga? yung lalayo ka, parang may lugar talaga or daan na parang gusto kang pabalikin. Oo, pinapabalik ka talaga. Eh, ako ilang beses na akong, ayaw ko na, magtrabaho na lang ako. Kasi parang wala naman nangyayari. Tapos mga ilang naman, kinukulit na naman ako ng mayroong mga taong mga lumalapit na naman sa akin. Magano tayo sa ganito. Parang bubuhay na naman ulit ka. Magkakaroon ka na naman ng, yun, pag ganun-ganon, siguro talagang ganun talaga ang, sabi nga, kung susuko ka, wala kang mapapala. Sabi na kung, nagtanim na ako hintayin ko na mamunga. Di ba? Yung aking tinanim. Pag nasa bahay ka sa lugar niyo, anong ginagawa mo? May business ako ngayon. Mayroon akong fried chicken business. Yung prito-prito sa kalye. KFC? Hindi naman. Kanto fried chicken? Kanto fried chicken. Yung taki-15? Uy, masarap yan. 25 sa akin, 25. Ay, nagmahal sa'yo Wala lang 15 ngayon Uy, 15 doon sa amin Bakit malaki ba yung Malaki ba yung... double did na yun. Baka frozen. Masiramon! Masiramon man-manoy! Kaya naman talaga, mayroon namang mura. Siguro depende sa makukuhaan mo ng mura yung manok. Siguro yung yung cut. Maliit lang. Malaki yata sa'yo. Malaki sa amin. Kaya naman pala. Kamusta naman business mo? Okay naman. Nag-start lang yon last year. 1 year pa lang. At Okay naman. Meron din akong barbershop. May barbershop din ako. Di halata May barbershop ka sa lagay na yan Hindi halata Hindi lang ako pupunta sa barbershop. Yun lang. Kaya nga. Sabi ko hindi halata Yung katiwala ko na lang din kapatid ko tsaka may tao rin ako na doon. Kasi nasa Bulacan na kasi ako nakatira. Okay. Yung shop ko nasa Caloocan. Kaya malayo-layo. Kaya ngayon inaano ko, binibisita ko na lang yung aking barbershop. Pero ngayon nakatotok ako ngayon sa sa pritong manok business. Ano yung pangalan ng business mo? Wixie Fried Chicken. Ano? Wixie Friend Chicken. Friend Chicken pala, hindi fried chicken, friend. Wixie Friend Chicken. Ayos na. Hindi masyadong masarap pero pwede na. Pwede pang pulutan. Ibig sabihin, pinupulutan mo yun. Maraming... Dapat nagdalak ka. Oo, Kaya pala kanino pinapakain ka namin ng fried chicken, parang asiwa ka na. Kasi lagi na lang manok sa bahay. Mali pala yung binili sa'yo. Dapat sardinas Yun, masarap yun. Paminsan. Uy, di ba masarap ba? Masarap yun. Ikaw ba yung tipong laki sa probinsya? Uy, laking probinsya tayo. Matik na. So, ibig sabihin, sanay ka. Kahit saan. Sanay ka kumain. Umihiga tayo sa papag. Agoy, pag nalasing. Pag kumakain sa papag. Pwede. Pag nalasing. Pag may katabi. So, ibig sabihin, all out ka pala. Pagka pwede ka palang yayain kahit saan. All out na, all in pa Wait. So, pag nagkakayayaan kayo na magtropa, ikaw na yung star doon. Pag may gitara. Lagi akong taya. Nung nasa probinsya, ganun, taya ako. Di ba, nung araw, ikaw yung entertainer. Wala pa kasing social media nun, di ba? Ang pang-entertain nun, gitara talaga. Tapos combo-combo. Yun. Tapos yung mga plastic. Mayroon lang timba dyan, tapos gagawin ng tambol. Yun na yun. Talo-talo na yan, masaya na yung barkada. Ngayon, mga kainuman nyo ngayon, kanya-kanyang, hindi mo na makausap Diba, ang pangit na, no? Pangit na ng banding na yun. Nakipag-chat na. Nagiinom kayo, pag tatagay na lang isa, tagay mo. Di ba, iba naglalaro ng ML, may kausap sa yun yung ayaw ko ka. Nawala na yung banding na dati pag nagiinuman yung tropa. Talagang makikita mo yung kulitan. Ngayon di na, makikita mo sa inuman, tahimik.
Sino yung biggest influence sa buhay mo, yung nakikita mo? Or yung nilook up mo? Siguro, artist ba or... Pwedeng artista. Or any. Mm, Artista, singer, siguro local sa, or national. sa singer kasi, parang nakamulatan ko kasi yung mga tunog nila Yoyoy Villamin nun. Ah, Nila Blackjack, nila... Kaya na parang naano ko sa novelty. Doon novelty. Mahilig ka pala sa Kasi novelty. yung tatay ko kasi dati, may kasi Koy, probinsyanong luka. May ganyan. Na dumayo sa Maynila. Mahilig din ako sa mga ganyan. Pang-inuman talaga, no? Tapos Manginom ka pala talaga, no? Kasi kadalasan ng mga manginom, novelty. Oo, yung mga novelty. Kasi kailangan masaya eh. Oo. Bawal uwi sa Tagayan, di ba? Pero minsan naalala ko dito sa may, kasama ko yung mga tropa ko sa may, buso-buso dyan sa may Antipolo. Nayaya ako ng mga barkada. Hindi ko makalimutan yun kasi yun eh. Mahal na araw yun, Biyernes Santo. Oh. Iniyaya ko, nagiinuman sila, may haranahin daw sila sa bundok. Itok-tok ng bundok yung sa Antipolo. Oo. Talagang gumugulong pa yung mga iba kong kasamahan kasi sobrang lasing. As in, yung naglalakad lang kayo? Parang ito yung sa baba, yung lugar nila, tapos may bundok, parang pagdating sa bundok taas, patag. Yun na tapos yun. mga bahay. Burol. Parang burol. Oo. Tapos may mga magagandang dilag doon. Gusto nila haranahin. Wala silang gitarista. Ako yung pinain. Tapos gumugulong. Buti hindi napunta sa'yo. Kasi madalas yung mga Galit na galit ngayon. tigaharana napupunta madalas eh. Yun na nga eh. Yung tulay. Yung tulay, yun yung madalas ginagawa na. nila akong tulay, pero ako yun yung nakakadali. Ako yung nagtutulay eh. Ayun. Ako yung tutuloy. Ikaw yung tumuloy. Yun ang nangyayari. Minsan, Kamusta man love life mo ngayon? Okay naman. Ha? Okay naman. Ba't ganyan yung reaction mo? May tumawa eh. May tumawa sa labas eh. Kasi yung okay naman parang may parang diskuhilo tayo sa eh. Yung love life ko secret lang. Hindi ko siya sinasama. Hindi mo masyadong inaano, no? Paano binabalance mo yung buhay mo at saka love life mo? Ay yung, 'di ba, may may business ka, may mga racket ka ngayon. Paano mo binabalance yung sarili mo? Siguro hindi ko rin alam kung bakit ko nagagawa yun eh. Ang hirap i-explain eh kasi minsan pag ganyan may event ako na pag ko dun sa manok ko, ina-advance ko na. Halimbawa, mayroon akong naka-schedule na event. Ina-advance ko na yung gagawin ko. Ano ba yun? Hands-on ka ba sa business mo? May tindira ako, may tao ako. Para ako lang yung nagmamaris, ako yung gumagawa ako nagmamarinate, ako So hands-on ka? Hands-on ako. Tapos pag titinda, hindi na ako. May tao ka na. May tao na ako nagtitinda. So, papaano mo ma-monitor yung mga income? Bilang naman siya. Bilang naman yung Gaya ng manok, kasi bilang mo ilang peraso. Hindi naman niya pwedeng lokohin yun. Pwede kung taasan niya yung price doon sa malalaman ko yung kung sa taong mga busi. Tapos malalaman mo yung mga hindi na ibinta. Bibilangin pa rin naman niya. Bibilangin niya naman pagka. Yung inventaryo. Yung inventaryo niya. So ibig sabihin, tiwala ka talaga. Tiwala naman ako sa kanya. Yun. Kaya ang ginagawa ko pag mga ganyan, mayroon akong event, naka-schedule naman siya. Parang halimbawa, bukas, ngayon pa lang, mamimili na ako para hindi ako sa kinabukasan. Parang ganun ang ginagawa. So, sa current situation mo ngayon, medyo nasa tugatog ka ng kasikatan. Oo. May gusto ka pa bang mangyari bukod doon? Meron. Siyempre, lahat naman siguro tayo, kahit naman siguro yung sobrang sikat na, meron pa rin gustong marating. Di ba? Ako siguro, bahala kung yung pangarap kong makapasok sa Batang Quiapo kung papanarin kasi Coco Martin, baka naman kahit crowd lang, direct. Kahit na crowd lang. Kahit taga-bit-bit lang ng kahit tindera lang sa palengke. No? Hindi, kahit yung mga mambubugbog doon sa palengke ng di ba? Bagay sa'yo. Yung mga nagtitinda na nambubugbog ba ka ikaw sa personal? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Abugbog atapang. Akong binubugbog eh. Ng partner mo? Hindi na. Pag nahuli. Ay, talaga? Pag nahuli. Kailangan wag magpapahuli. Agoy. At saka kahit mahuli ka, sabi ka, wag ka nga amin. Talaga? Sabi. Yan ang turo niya sa akin si Daddy Dong. Talaga?
takot din yan eh. Takusa. Takusa yan eh. Kasi siyempre kababayan eh. Kaya Takusa. Pero hindi talaga totoo yung bansag hindi sa mga Bicolano na yan, Oragon. eh. Ibig sabihin nun, takbuhin. Oo. Oragon. Hindi. Oragon lang pag Kasi walang pagka narinig mo yung term na Oragon, napaka-masculine ng dating. Parang, Babaero. parang brusko masyado. Oo. Wag lang magpapahuli. Oragon pag di nahuli. Oo. Pag nahuli, Basta mga Oragon, kasurog. tatanong natin kay Daddy Dog. Ah? Itatanong natin. Agoy! Siya makakasagot niyan eh. Wala, mabait yan si Daddy Mabait Dong. eh. Oo. Pero Pero pag tulog. Agoy, ibig Saka di sabihin. yan umiinom. Walang hiya. Talaga. Hindi yan umiinom. Oo, di yan umiinom. Asan yung shot mo? Narinig ko yung boses ko ah. Ay, Pangalan ko ah. Hindi May- ko uminom. nandiyan Gina. pala. Ayan, may ano kaya. Ay, ayos na. Ano yan? May ribbon pa ah. Oy, si bawal lang makita. Baka magpa-commercial sila. Bawal makita yan. Tama naman. Agoy, eto na. Sinasabi ko na. Yun no. Iisang kulay ah. Pag nagkamali ka. So, pili na lang kayo dyan. May challenge. Pag nagkamali ka ng inom dyan eh. Isang kulay. Masiram. Masiram yan. Masiram. Matik yan. Matik yan. Lalo sa probinsya, wala kayo bang ginagawa. Oo. Lalo na yung tabing dagat, tapos bagong huli na Oo, kami isda. tabing dagat kami. Kamusta Kami naman kayo nung niragasa kayo ni Christine? Okay naman kasi di naman masyado ano. Pero wala naman ako doon, yung pamilya ko lang nandun. Kaya, yung mga kamag-anak mo yung doon. kamag-anak ko. Kamusta okay sila? naman doon. Di naman ano yun kasi pag may sakuna kasi parang yung lugar namin umiilag eh. Talaga. Umiilag Pero siya sa itong bago lang talagang hindi pinalagpas. Hindi No? naman awan ng Diyos. Yung lugar namin hindi naman siya ganun ka na perwisyo. Pero nagkaroon din ng mga hindi naman mawawala yun yung minyo na tanggalan ng bubong. Pero hindi yung grabe. Oo. Hindi kagaya sa iba na halos nalubog yung talaga. Pag nasa probinsya ka, anong madalas ginagawa mo? Ang ginagawa ko doon pag nasa probinsya ako, iniikot-ikot ko yung mga dati kong pinupuntahan, Oo. yung bundok. Ano ka ba? Nanguhuli ka ba ng isda? Oo, Nagsasaguan ka? Dala ka pana? Oo. Dala ka ng baruto doon? O, tapos pag ang hirap pala pag di ka na, yung matagal ka nang hindi sumisisid, Oo. yung ang hirap na. Anong klaseng sisid? Iba na kasi sinisisid dito sa Manila. Ay, iba na? Sa probinsya, iba yung sinisisid. Pagdating pa na dito, iba rin. Agoy, si Kaya, Inday na sinisisid. Dito kahit na, paano lang yung. Sumisid ka dito kahit nakapikit. Oo, kahit na, kita mo yung isda eh. Maamoy mo pa. Uy, isda to. Masarap panahin to. Oo. Hindi na pinapanak. Kinakain na diretso. No? O kaya ayun sa probinsya talaga. Ayun, yun yung namimiss din natin yung pag umuwi ka talaga ng probinsya. Kailangan mo talaga din parang ang sarap balikan yung dati. Ano yung pakiramdam mo na ikaw yung nakikita ng mga kababayan mo, sikat ka na? Hindi ka ba nakaka-receive ng mga chat, messages? Marami nung lalo na nung lumabas ako ng Showtime. Ang yung messenger ko inuulan ng congratulations, Talaga? yung binabati nila ako. Mhm. Nakakatuwa na yung mga kababayan na Bicolano rin na-appreciate din nila yung tsaka dinala ko yung Sorsogon. Oh. Yung sabi ko James Harden ng Sorsogon. kasi kung dito sa Quezon City or Manila ang gagamitin ko, parang hindi naman ako talagang taga dito eh. So parang dinala ko para maging proud din yung mga kababayan. Kaya yung nakakatuwa naman kasi lahat sila yung sa barangay namin, sa lugar namin, hindi lang sa barangay, sa Buong bayan. Oo, buong bayan. Buong bayan ng Sorsogon. Oo, Proud na proud sa'yo. May Baka mga- magpiesta, pauwiin ka dun. Oo, sana. Oo, kasi basta may budget. May sampal na. Basta may budget. May sampal na yun. May sampal na, oh. Magbabudget yung mayor dun. Mayor. Ito, lakihan yung sampal. Mayor ng Matnog, baka naman. Oo, kasi, di ba? Oo. Masakit sa puwet kung magbabaylan ka. Mayroon kung may aeroplano, mas maganda, madali lang. Ilang oras? 2 oras? 1 oras? Wala pa 1 oras yun. Pero pag baylan, agoy, sakit sa puwet. 24 hour, 16 hours. Kasi tatawid pa kayo ng dagat. Hindi na. Hindi na. Kasi may kalsada na ngayon. Ah, okay. Dati, ikot. Coastal kasi sa amin eh. O kaya nga, ngayon kasi may ano na. May kalsada na May eh. kalsada na. Kaya, diretso na rin yung tricycle. Anong pakiramdam bilang isang sikat ngayon? Masaya. Talaga? Masaya kasi hindi kagaya dati na wala siya masyadong pumapansin. Ah.
Ngayon, kaya nga ako pag nasa doon lang ako sa amin, lagi ako naka-face mask eh. Oh. Kasi nagkakagulo sila. Ay, si James Harden. Grabe siya. Kaya ang ginagawa ko, nagmamas ako. Talaga? Walang iya. Pansinin ako lagi pag lumalabas. Talaga? Kaya yun yung ginagawa ko, nag-disguise ako, nagmamas ako. Para naman hindi sila magsawa. So ano yung gusto mo? Ipupurso mo pa ba yung pagkakanta mo? Yung pagiging James Harden mo na? Hindi, siguro pagkanta pa rin. Yung James Harden kasi parang ano lang yun eh. Side trip lang. Katuwaan lang yun, trip lang yun. Yung puso ko pa rin talaga, sa music talaga. Yun talaga ako. At saka din ako, nag-workshop din ako ngayon. Bala ko din Acting. Nag-acting ako. Tapos lumabas din ako minsan sa isang commercial ng Unilab. Talaga? Oo. Ikaw pala yun? Lumabas ako. Kaya ang ko doon, ang papel ko doon ay taong gubat. Yung nakakasama ko sila Chitae, sila... Sila Ryan Bang ba yun? Hindi. Nakaano kami, yung tawag dito, yung sinusuot ng mga tubo. Oo. Ganun yung attire ko doon. Siyempre, balbasarado ako. Talagang akala mo, ermitanyong hindi nakakababa ng bundok. So, malaki ba sampal? Malit niya eh. Hindi, okay naman. Hindi naman yung kwan. Kasi hindi naman ako yung doon eh. Hindi naman ako bili. Exposure kailangan mo dyan. Extra lang ako doon. Hindi ako yung sintro doon sa commercial. Pero nakakatuwa kasi nung nag-commercial ako, nagagamit ko din yun sa mga pag may naghahanap sa akin ayun, paano ng profile mo. Pag meron pala tayong mga indie movies, pasok ka sa banga. Oo, kasi kontrabida ka, pwede. Sumasama rin ako sa mga indie na mga pelikula. Kaya ngayon nga, may ginagawa kaming indie film din na siguro next year ilalabas din yun. Tapos may nasamahan pa ako na isang pelikula din na hindi ko muna ito ay mga sikat din ng bida. So extra lang din ako doon, parang lang din. Ikaw ba yung binubugbog doon? Kami yung mga killer doon eh, yung mga okay. Kasi parang taga-bundok kami. Mga busayap kayo? Oo, ganun. Nangihidnap. yun talagang lagi sa akin eh, yung magiging role ko lagi. Pang dito siya, makakapunta ka dito kapatid. Barili natin to. Yun ang bagay sa akin eh. Pwede no? Bagay sa'yo. Dapat pala kung magkaroon ng Mista Part 2, kasali ka. Kaya nga eh. No? Senator Robin, baka naman. Kasi mas maganda. Kasi talaga nagkapangalan yung Mista na movie, di ba? Oo, di ba? Ibig sabihin pag nagkaroon ng Part 2 yun. Parang mayroon yata ginagawa nila. Yun ang nakikita ko sa pinupost ni... May niluluto sila. Meron sila parang ginagawa nila yung parang. Part 2 ng Mista. Oo. Maganda kasi yun. Di ba? Talagang sikat na sikat yun ng 90s eh. Oo. Hanggang ngayon naman, pinapaulit-ulit din nakakasawa. Nasa YouTube pinapanood pa rin ng mga tao eh. Ano yung pinaka-biggest na lesson na nakuha mo bilang singer, indie actor, at rocketer na James Harden? Siguro ang nakuha kong na yung magiging isa kang pasensyoso, parang gano'n, yung pakikisama, na kailangan mong gawin yon, hindi yung pwedeng magbataas ka, di ba? Lahat ng maliit man na yan, hindi pwede kang magsabi mo na, ay, ganito ako, ganito. Hindi. Kailangan mong talaga, yun na natutunan ko na hindi ko dapat kakalimutan. Kaya hanggang ngayon, kailangan ko talagang, sabi pa, wag kang lagi nakaapak sa lupa yung paa. Ibig sabihin, lahat kinakaibigan mo. Oo. Minsan pag yung may mga, kagaya may shooting, lahat dyan, kung sino-sino yun, ako pa yung lumalapit. Eh. Oo. Uy, si kaibigan yun. Oo, kasi hindi natin alam, di ba? Oo. Kasi minsan yung mga tatahi-tahimik, minsan may mga pala yun, may mga racket. Connection. Oo, may connection pala. Pwede, no? Tumatahimik, pala, di ba? Kaya pala tahimik eh. May ginagawa pala eh. Ang maibigay mo na payo sa mga gustong pasukin tong mundo na ginagawa mo ngayon? Yun. Ang payo ko lang sa mga kagaya ko na nagsumikap din, tuloy-tuloy lang. Kasi kung susuko ka, wala rin talaga mangyayari. Kasi ako,
nung nagsimula ako, wala talaga sa aking naniniwala din dati. Halos inikot ko na lahat ng record label. Mga dito sa sa mga sikat ng araw na mga record label. Pinuntahan ko 'yan, mga hanggang gwardiya lang ako lagi eh. Yung mga demo tape ko noon kasi tape pa yung gamit ko dati. Wala totoo. pang CD. Wala pang CD. Siguro mga early 2000. 90s eh. Mga Kaya nga early, yan. Mga 1995, mga ganyan. Mga ganyan, early 2000. Tapos, iniikot ko lahat ng rito. Tapos, nag-ano na ako noon, yung... Nag-submit ka ng... Nagsasubmit ako ng demo, yung... Kung saan ako nagtatanong ng mga noon. Ang ginagawa ko noon, nag-ano ko sa dyaryo, yung mga... Di ba, may sa dyaryo, may mga nakapost doon kung ano yung mga ng record label, may address din doon, pupuntahan ko yun. Yan, tapos... Paano yun? Raw lang yun? Ginikitara mo, tapos kanta ka. Noong time na yun, Tapos yung gamit mo record, yung cassette. Oo, yung cassette. Mismo. I-record ko yun, tapos papasa ko. Hindi naman napapakinggan din ng mga... kasi baka binasura ng nasa security gwardiya guard. lang, hindi naman dinala dun sa... Kaya nung minsan, sabi ko, ba't kaya wala namang Pag pinupuntahan ko kasi babawiin ko yung ko eh. Yung cassette Cassette mo. ko, tsaka may na yun, may mga lyrics na, kasama. Nung pag pupunta ako sa record label, nandun lang din sa may gwardiya, hindi man naman nagalaw. Hindi man lang naiparinig doon Hindi sa... ka pala dapat nagbigay ka kahit pang pang yosi doon sa security guard para Oo nga. para ginanahan. Nakalimutan ko. Kasi kailangan yun SOP yun Chief, pang yosi mo. Kaya bahala dyan ha. Sa susunod. Ganun talaga, di ba? Ang bilis maakyat ng mo doon, ng mga gamit mo doon pagka Chip, pang ulam mo. Saka malaki na yan dati. Ang hirap nun hanapin pati dahil hindi kagaya may mga Google na eh. Dati talagang... Nilalakan mo talaga. Lalakarin ko talaga kasi ang hirap. Kung alam yung lugar. So saan lalayo ng mga pagitan nila. So, ibig sabihin talaga nagsimula ka ng talagang walang-wala. As in, parang from zero. Up to now, na naka-ano ka na, kumbaga from 0, nasa 5 ka na. Yung from 1 to 10, nasa 5 ka na eh. 5 na. Nangyari noon kasi nung sumali ako sa isang songwriting contest sa may Australia. Pero Filipino-based din yun, Australia. Yun yung kantang Dahil Puso Tinali na champion yun, nanalo yun. Doon nagsimula, nung nanalo yung kanta ko na yun, doon na yun, nakilala na ako unti-unti ng marami na nag-ano sa akin. Ito, ganito, ganyan. Alam mo naman ang pag kilala ka, marami nang lalapit sa'yo. Tapos yung may nag-produce sa akin, shout out kay Jimmy Horado, pinroduce siya yung album ko. Siya yung nag-produce ng album ko, first album ko, tapos under Praise Music, yung nirelease namin yung album. Anong under? Sa Praise Music. Yung record label niya? Record label. Indie yun? Hindi, sa yun, hindi siya indie. Din siya, yung mainstream. Mainstream. Okay. Yun, tapos nung natapos yung kontrata doon, ilang years yung rights nun? 3 years lang yun eh. Yung rights nun? Kinuha, pinull out ko na. Ngayon, 5 years na yung yung rights ngayon. Dati 3 years lang. Pinull out ko na, tapos ako nang ulit ang may-ari ng ko para sulo ko na yung royalties niya. Kasi dati, 50-50 kasi yun pag nasa totoo. 50-50 yun eh. Tapos, years pa yung rights mo. Sila lang yung mag-i-income. Sila. Nakadepende lang kung ilang percentage mo. Minsan nga, di naman nila inaano talaga kung magkano yung kita. So nung natapos yung kontrata, kinuha ko yung isang album na yun, pinull out ko. Kaya nasa akin na ulit yung right ng kanta ng Okay. Kaya nga, pinupromote ko ngayon yung yung kanta ko na kay Ivana Alawi. Yun yung bago ngayon. Yun yung bago ko ngayon. Magbigay ka na kay Daddy Dong. Oo nga yun. Naka na ba? Sa Spotify yun. Okay. Sa Spotify na rin. Ang title nun, Iba na lang. Iba na lang. Yung Iba na mismong... Iba na lang. Iba na lang. Iba na lang. Iba na lang. Hindi yung parang iba na lang. Oo. Pero nung ginawa ko yung kanta na yan, trivia lang konti, hindi pa talaga si Ivana sikat nun. Iba pa. Iba. Yun yung nun. Hindi pa kilala si Ivana nung ginawa ko yung kanta na yan eh. So, ibig sabihin yung title, iba na lang. Yun. Tapos, hanggang sa sinakto mo na lang yung Ivana. Nung sumikat si Ivana, sabi ko, kasi nahalungkat ko siya sa sa mga files ko. Kasi dati lagi ako gumagawa ng kanta, minsan i-stack ko lang yan. Nung naghalungkat ako sa isang sa files ko,
nakita ko ulit yung kanta. Sabi ko, ito yung bagay ito sikat si Ibana. Tapos palitan ko na lang yung board na Ibana lang. Gawin kong Ibana. Inareglo mo na lang. Inareglo ko na lang bago. Oo. Yun, marami naman natuwa ngayon kasi maganda raw yung kanta. Sana marinig ni Ivana yun. Oo nga, yun yung... Para gumawa siya ng next na content niya. Kaya yun nga, yung ang magiging ginagawa, malaking break yun. Sana Pag nga, yun ginawang yung- background niya sa content niya. Kaya nga, yun ang ginagawa ko ngayon. Bakit hindi mo na lang i-ano siya? May mga common friends ba kayo? Meron naman. O Kaya di, magpatuloy ka. Kasi alam mo, malaking break yun. Kaya- Pag ginawa niyang background yung Oo. song na yan, syempre maraming followers yun. Oo, Kahit pa paano. 22 million yata Oh. yung ano niya. 22 million ha. Kahit yung 1 million man lang makarinig ng kanta mo. Diba? Sold na yun. Oh, laman tiyan yun. Oo. Ang ginagawa ko ngayon, yung pinaka-promo ko ngayon, kahit saan kalsada ako, kumakanta ako ng Ibana, mayroon akong props na stand-in ni Ibana. Gumawa ako ng stand-in ni Ibana. Oo. Tapos, kinakanta ko yun, tapos sinasayawan ko. Para ka palang silito ka mo. Oo, yun. Sa monumento nga, may ginawa ako dito sa may Quiapo, sa may Ano yun, nakatayo ka lang dyan, may sombrero nakalagay sa ano. sa mamalimot. Hindi malinis naman yun eh. Anong nangyayari nga sa akin, pag gumagawa ako ng ganun, imbis na ako yung mamalimos, yung mga tao, nanghihingi sa akin ng, akala siguro nila vlogger ako na, ano, Oh. di ba uso ngayon yun, Oh. nagbablog-vlog. Oh. Pero may video ka nun. May video ako, naka-video ako. Tapos, nanghihingi sa akin, siyempre, naawa naman ako yung iba yung mga walang-wala din talaga. Yung mga nasa kalsada, Oo. ibigyan ko naman, minsan 100, minsan 20, 50. Ay, sana all. Pero hindi ko na binibidyo, hindi ko na sinasama sa, hindi ko na sinasama doon sa content ko. Ayaw ko naman sabihin na, ano to, paipal, di ba? Mga ganun. Ang purpose ko lang, yung pinopromote ko, yung kanta ko. Yung tungkol So ano ka na ngayon? Jack of all trades. O kasi, singer, business owner, tapos rocketeer pa. Oh, grabe, no? Andun na sa'yo lahat. Ang dapat sa'yo, painumin. Kasi yun yung tinatawag na reward ng tagumpay mo. Painumin ng tuba. Saan ka pala pwede nilang kontakin kung sakali may isang party or event or fiesta, pwede. Oo, yun. Kung gusto nila akong kontakin, meron naman akong Facebook page. Hanapin na namin KJ Reyes eh. O kaya James Harden ng Pilipinas. Oo. Lalabas din yun eh. Oo. Matik na yun. Kukonekta na rin yun. Lalabas yung Oo. nasaan ako eh. James Kahit Harden kay ng Pilipinas. lalabas yung Kalokalay. Yun. Doon lang makikita na nila ako. Oh, grabe. Ang galing talaga. Maraming salamat sa oras mo talagang. Kasi hinintay namin na pumunta ka talaga. Baka pag sikat ka na, hindi mo na kami pagbibigyan. Hindi naman siguro. Kasi itong IFM, naging ano ko na rin to eh. Isa rin to yung nagbigay din sa akin ng para rin umano rin yung kanta ko. Nung nagigis pa ako dito. Nagbigay ng daan. Oo, nagbigay ng daan. Awit. Di ko makakalimutan ang IFM. Isa rin yung ano sa akin. Naging stepping stones ko din to eh. Oh. IFM. Kaya maraming salamat sa IFM. Yun. At dahil dyan, maraming salamat din sa oras mo na iginugol mo para dito. At sana yung wish namin sa'yo, sana makita ka na namin sa Batang Quiapo. Yun. Sana nga. Dari Coco, baka naman. Kasi itong kaibigan namin, pag nabigyan mo ng break, alam niya na kung saan kami kukontakin. Umiinom din kami. Bueno, maraming salamat. Isang business owner, singer, raketero, andun na sa kanya lahat. Siya ang binansagang James Harden ng Pinas. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Johnny B. Hanggang sa susunod na podcast ni Idol. God bless you all. Yun, salamat.